Mula sa isang trahedyang kumitil ng mga buhay sa loob ng paaralan sa Tacloban City, isa pang umunay tangkang school mass shooting ang agad na pigilan sa Leyte. Isang 14 anyos na babae ang tinutukoy ng mga otoridad na nasa likod ng umunay plano sa Tolosa National High School na pinaniniwala ang posibleng naistularan o copycat ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isang tip mula kay Senator Bam Aquino ang kanilang natanggap kaugnay ng banta. Bandang alas 8 ng gabi kagabi, umano nang maiparating ang impormasyon at pagsapit ang alas 11 ng gabi ay natuntun na agad ng mga otoridad ang menor de edad. Napag-alaman sa paunang investigasyon na gumagamit ito ng iba't ibang social media accounts, may kinakaharap umanong personal o problemang pampamilya at mahilig ding maglaro ng marahas na video game na Gourbox. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student. Tingin namin gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa doon. Kaya ko rin to. Dahil sa insidente, muling nanawagan si Remulla sa publiko na agad iulat sa 911 ang anumang banta o kahina-hinalang post sa social media upang maiwasan ang posibleng trahedya. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo of any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911. Dinala sa DSWD ang menor de edad para sa interview at assessment, ngunit kalaunan ay ibinalik din sa kanyang pamilya dahil wala naman umano itong nagawang krimen. Kasunod dito, nanawagan din ng kalihim sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon kay Remulla, dapat mas bigyang pansin ang intensyon at pangunawa ng isang menor de edad sa kanyang ginagawa kaysa sa edad lamang. Kasabay nito, isinusulong din ng DILG ang mas mahigpit na pananagutan para sa mga may-ari ng baril na napapagamit sa iba ang kanilang mga armas. Anya, lumitaw sa Tacloban shooting ang kakulangan ng umiiral na batas pagdating sa criminal liability ng mga gun owners. Naniniwala rin si Remulla na dapat repasuhin ang mga regulasyon sa gun ownership upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.